Pinagpalang Martes po sa inyong lahat. Welcome sa ating Awakening of Faith program. At nais ko po na kunin na itong opportunity na to na imbitahan kayo ngayong araw para pumunta sa ating healing service. Alam niyo po na may mga tao na kapag may sakit sila, ang pinupuntahan nila yung ospital at lumalapit sila sa doktor. Walang mali doon. Pwede kayong lumapit sa doktor, pwede kayong lumapit sa ospital para magpa-check up, para tingnan kung ano talaga yung kalagayan ng kalusugan ninyo. At alam natin po na nakiki-cooperate rin. Malaki rin yung contribution ng ospital at ng mga doktor sa ating kalusugan. Pero kung sinasabi mo, Pastor, lumapit na ako. Marami na akong pinuntahang ospital, marami na akong nilapitang mga doktor, marami na akong ininom na iba't ibang gamot, pero hindi pa rin ako gumagaling. So, ang kailangan mo himala. Ang kailangan mo ay kapangyarihan ng Diyos. So, ngayong araw na to, kung may sakit ka, kung may kapamilya ka na gusto mong ipanalangin para gumaling sa mga sakit nila, huwag kang mag-atubiling pumunta. Meron pa tayong service ng alas 3 and meron pa tayong service rin mamaya ng alas 7:30 ng gabi. Alas 5 rin meron at alas 7:30 ng gabi. And panigurado, kapag pupunta ka na dala-dala ang iyong pananampalataya, uuwi ka na dala-dala rin ang himala ng Diyos. Okay? So, huwag mong palampasin yung service mamaya at magpunta ka para ikaw ay tumanggap ng kagalingan mula sa Diyos. Okay? And also rin, gusto ko na rin po na imbitahan kayo bukas. Bukas ay Miyerkules. And sinimulan po natin itong Bible study natin nung nakaraang Miyerkules. And I believe naging blessing ito para sa atin kasi natutunan natin kung paano magkaroon ng perfect na puso. And bukas, meron na naman tayong another topic na pag-uusapan na galing mismo sa salita ng Diyos, and for sure, ito ay magiging malaking tulong para sa atin. And syempre rin, hahanapin natin yung banal na Espiritu bukas. So magpunta ka rin sa malapit na Universal Church dyan sa inyo. Pwede nyo pong i-click o pwede nyo pong tingnan sa aming website yung malapit na Universal Church at pumunta ka bukas sa ating Bible study. Actually, ang simbahan natin ay nagiging school of intelligent faith kasi natututo tayo kung paano mamuhay sa matalinong pananampalataya kapag pumupunta tayo ng Wednesday service. Okay? So, mga kaibigan, magpapatugtog po ako ng kanta at testimony. And pagkatapos ng testimony, magbabalik tayo para sabihin sa inyo ang mensahe ng pananampalataya. Okay? So, patugtugin natin tong kantang to. Ako po si Merlina Ubanya, taga Rizal Nagilian, at dito po ako sa UCKG, Ilagan, nagsisimba. Pero sa simula po, sa online po ako natuto na makinig sa salita ng Diyos sa mga program ng UCKG. Pero noong una, wala akong kaalam-alam sa pananampalataya, sa pagsunod sa Diyos. Dahil sa aking nakamulatan na religion, hindi tinuturo sa amin kung paano sumunod sa Diyos at paano manampalataya. Marami akong mali na gawa noon, maraming problema sa buhay ko, lalo na sa kalusugan ko. May mga sakit ako sa aking katawan, yung ubo po kapag ganitong taglamig, ay inuubo na po ako, umaabot sa 3 buwan akong nagsasuffer sa ubo. Pinapasahan ako ng aking anak ng mga video ng UCKG Health Center, pero binabaliwala ko, na-addict din na po ako sa mga telenovela. Doon ko inuubos ang oras ko. Pero nang dumating ang pandemic, doon ko sinimulan na manood ng mga program ng UCKG. Doon po ako natuto at naamay sa mga katuroan ng mga pastor. Doon ko natagpuan ang aking sarili na marami na pala akong nagawang kasalanan sa Diyos. Sa pagsamba sa Kanya, sumasamba po ako sa mga Diyos-Diyosan.
Dahil wala nga akong katuruan sa ganito, sa mga katuruan sa Bible, lalo na sa pagbabasa ng Bible, wala po akong kaalam-alam noon. Hindi ko po maintindihan kung anong ibig sabihin ng Diyos sa akin noon. Kaya ngayon, nag-decide po ako na sumunod at unti-unti kong nakikitang pagbabago ng aking buhay. Unti-unti kong nakikita na ang mga pag-uugali ko na bago dahil sa pagsunod ko sa Kanya. At naintindihan ko rin ang pagbabalik ng ikapo, kaya nag-decide po ako na magbigay ng aking ikapo. Sa mga sahod ko noon, siniseparate ko ang aking ikapo at nagbibigay din po ako ng mga offering. Sa mga pinapanood ko, tumatak sa isipan ko na ang Diyos pala ang dapat sambahin, ang Diyos pala ang dapat na sundin at siya ang uunahin sa aking buhay. Ngayon, hindi po ako susuko. Maglilingkod ako sa Kanya. Ibinibigay ko ang buhay ko sa Diyos dahil ito ang kailangan ko. Kailangan ko ang Diyos sa buhay ko. Maraming salamat po, Panginoong Hesus. Tanging nais ko ay itaas sa'yo ang pag-ibig ko. Hindi lang buhay ialay, pagkat ikaw, Jesus, ang tanging Diyos sa buhay ko. Ang maglilikha, kami hinubog na iyong kamay, kami sa iyo, ikaw ang aming Diyos. Dinadakilang ka, Panginoong Diyos, aming Diyos, kaming sumasamba sa'yo, Panginoong Diyos, aming Diyos, kaming sumasamba sa ngalan mo. Ang maglilikha, kami hinubog na iyong kamay, kami sa iyo, ikaw ang aming Diyos. Dinadakilang ka, Panginoong Diyos, aming Diyos, kaming sumasamba sa'yo, Panginoong Diyos, aming Diyos, kaming sumasamba sa ngalan mo. Marami pong mga tao na lumalapit sa amin at nagtatanong, Pastor, normal po ba na may pumapasok na masamang kaisipan, mga bad thoughts, negative thoughts sa isipan ninyo, sa isipan natin? Normal po ba yon? Mga kaibigan, ang sagot dyan ay yes, normal. Kahit sa amin, mga pastor o sa sino man,
na lingkod ng Diyos, may mga pumapasok na masamang kaisipan. Pero, ang tanong naman na isa is, paano ba malalabanan, paano ba mapagtatagumpayan ang mga masamang kaisipan? Kasi ganito po, normal na may papasok na masamang kaisipan sa atin. Ibig sabihin, hindi natin yan pwedeng maiwasan, hindi natin pwedeng, ipag-pray na walang pumasok na masamang kaisipan. Kasi, ang totoo, araw-araw, may mga nakikita tayo, may mga naririnig tayo, may mga nararamdaman tayo, at yan yung mga pintuan ng isipan natin. Di ba? Yan yung pintuan. Every time na meron kang nakikita, naririnig, dumediretso yan sa isip mo. Pero ang hindi normal ay, panatilihin mo ang masamang kaisipan, negatibong kaisipan dyan sa isip mo. Yun yung hindi normal. Kasi once na pinanatili mo, or para bang mineditate mo pa yon, or in-entertain mo ang mga ganyang kaisipan, anong mangyayari? Pwede yan ang pwedeng makaapekto sa buhay mo sa pang-araw-araw. Naunawaan niyo po yung sinasabi ko. And saan ba galing yung masamang kaisipan? Sa word na masama. So ibig sabihin, yung promotor ng masama, walang iba kundi si Satanas. Lagi tayong babatuhin ng dyablo na yan, ng masasamang kaisipan. Pero para malabanan yan, kailangan mong gawin yung parte mo. Naunawaan niyo po, kailangan yung gawin yung, alam mo yun, gawin yung parte mo. Kapag pumasok yung masamang kaisipan sa'yo, kailangan mong sawayin agad ito. Yes, sa lalong madaling panahon. As soon as possible, wag mo nang i-entertain pa, wag ka nang magkaroon pa ng conversation, di ba, sa masamang kaisipan. Kasi maraming taong ganun po. For example, may mga tao na suddenly, alam mo yun, nakatigil lang sila, halimbawa nasa work sila, tapos may mga ginagawa, tapos may masamang kaisipan na pumasok sa isipan nila. Ano mga masamang kaisipan? Gumawa ng mali. Or, alam mo yun, magtraidor, magsinungaling, masamang kaisipan na, mamaya may mangyayari sa kanyang masama. For example, habang nagdadrive ka, tapos may masamang kaisipan na pumasok sa'yo na, imagine na baka yung dinadrive mo ay masagasaan or mabangga. Di ba? Marami po. Ang daming papasok sa isipan natin na masama. Kasi yan, ang trabaho ni Satanas, mambato, maglagay sa isipan natin ng mga idea, suggestion. Pero ikaw dapat ay maging Kristiyanong palaban. Every time na meron kang masamang kaisipan na pumapasok sa'yo, kailangan mo agad itong labanan. Kailangan mo agad itong palayasin, paalisin. Di ba yung ginagawa nating pong strong prayer tuwing Friday? Di ba kapag umaattend ka sa church, ganun yung gawin mo. Sabihin mo lahat ng masamang kaisipan, lahat ng idea ng dyablo, lahat ng gawa ng masama, lahat ng suggestion mo masama, lumayas ka. Sabihin mo yun. And then lalayas siya sa'yo. Amen? Pero hindi lang yun. Meron ka rin kailangan pang ibang gawin na ito ang nakasulat sa salita ng Diyos. Basahin natin dyan sa libro ng Philippians, kung meron kang Biblia, chapter 4, verse 8. Sabi po dito ni Paul, "Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and there is anything praiseworthy, meditate on these things." So, you see, pinapayuhan tayo dito ni Pablo na kung ano man daw ang malinis, marangal, mabuti, at kapuri-puri, yun ang panatilihin natin sa ating isipan. Yun yung i-meditate natin palagi. Naintindihan nyo po? At isa ring way ito para hindi mo ma-entertain
ang mga masasamang kaisipan na pumapasok sa iyo. Kasi ang totoo, kaya mas natatalo ang mga tao ng masamang kaisipan nila, mga doubts, worries, negative thoughts, bad thoughts. Bakit natatalo sila? Kasi nakatutok sila doon. Actually, for example, kung ikaw yung tao na mahilig, alam mo yon, manood ng mga masasamang balita, alam mo yun, mahilig makinig ng mga chismis, mahilig makinig ng mga walang kwentang bagay, mahilig manood ng mga bagay na hindi naman nakakatulong sa faith mo or sa isipan mo, anong mangyayari? So, yun yung mananatili sa isipan mo. Dadagdagan pa ng mga, halimbawa, negative words na lagi mong naririnig sa trabaho mo, negative words na lagi mong naririnig sa family mo. So, halo-halo na. And then, yun yung pumapasok sa isipan mo at yun yung lagi mong naiisip, na may meditate. That's why, nagiging mahina ka, nagiging disappointed ka, nagiging, alam mo yun, nagiging talunan ka. Pero kung gusto natin maging malakas at matalo itong mga masasamang kaisipan na to, kailangan natin laging i-meditate ang alin po? Salita ng Diyos. Yes, ang salita ng Diyos ang magdadala sa atin ng pananampalataya, assurance, kapayapaan, at malinis na kaisipan. Okay? Yan ang gusto namin pong ipasa sa inyo ngayon. At yan din ang way para malabanan mo ang masamang kaisipan. Naintindihan nyo po? For example, siguro, alam mo yun, kakaakyat mo lang sa altar nung Sunday, and then, nag-seek ka ng Holy Spirit, and then may mga doubts na pumapasok, may mga masamang kaisipan na sinasabi, hindi ka deserve na tumanggap ng Holy Spirit, hindi mo pa natanggap. Alam mo, yung diablo ay ganyan. Yung diablo ay ganyan. But, wag mong i-entertain ang sinasabi ng masama. Amen? Kung sinasabi mo, Pastor, natanggap ko yung Holy Spirit kahapon, may assurance ako, at nakita ko na rin mismo yung fruit, yung bunga ng Espiritu ng Diyos. Nakita ng ibang tao na may nagbago sa akin. So, ibig sabihin, yung Espiritu ng Diyos ay nagtatrabaho na sa'yo. Okay? So, mga kaibigan, please, ihanda nyo po yung baso ng tubig nyo kasi sasabay na tayo sa prayer of agreement at sumabay ka ng may pananampalataya. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos hanggang sa muli. Magandang araw po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Diyos. Mga kaibigan, ikaw na nanonood ang programa na ito, hawakan ninyo ang iyong baso ng tubig at sa oras na ito, kausapin natin ang Diyos. Sigurado ako, ibubuhos ng Diyos ang himala na kailangan nyo sa buhay ninyo. Ipikit po ninyo ang iyong mga mata. Panginoong Diyos, aking Ama at aking makapangyarihang Diyos, sa oras na ito, Panginoon, hinihiling namin sa iyo, basbasa mo ang tubig na ito na sa kamay namin. Panginoon, gawin mo ang milagro sa buhay ng mga tao na nanonood ang programa na ito. Ibuhos mo ang iyong kagalingan sa kanilang buhay. Yes, Panginoon, sigurado ako may mga tao sa programa na ito, sa prayer na ito, na may sakit, na may cancer, na may tuberculosis, or anumang uri ng problema. Panginoong Jesus, bisitahin mo sila na yon at palayain mo sila. Bigyan mo sila ang kumpletong kagalingan, ang kumpletong pagbabago, physical at espiritual sa pangalan ni Cristo Jesus. Panginoon, basbasa mo ang tubig na ito sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Na yon, mga kaibigan, sa pananampalataya, inumin po ninyo ang banal na tubig na ito. Tanggapin po ninyo ang kagalingan, mga kaibigan. Yes, kung kailangan mo ang kumpletong transformasyon sa lugar nyo dyan, tanggapin po ninyo ang kapangyarihan ng Diyos. Ang kumpletong transformasyon na ito sa pangalan ni Cristo Jesus. At Panginoon,
bisitahin mo ang mga tao tapat sa iyon altar. At naniniwala ko, Panginoon, dahil ang kanilang katapatan sa altar mo, matatanggap nila ang sobrang pagpapala. Aking Diyos, tuparin mo ang iyong pangako, ang iyong salita sa buhay ng mga tao tapat sa iyong altar. Sa pangalan ni Kristo Jesus, kung naniniwala kayo mga kaibigan, sa lugar nyo dyan, sabihin nyo, Amen. Amen mga kaibigan, naniniwala ko, tapos na ang lahat ng uri ng problema sa buhay ninyo. Ngayon araw ay Martes. Yes, ikaw na may anumang uri ng sakit. Ngayon araw sa lahat ng simbahang universal natin, tinatawagan natin ang araw ng kagalingan. Kaya ikaw na may sakit, ikaw na may cancer or anumang problema sa kalusugan mo, hanapin mo ang simbahan universal mas malapit sa iyo. Naniniwala ko sa simbahan universal dyan malapit sa iyo, may isang lingkod ng Diyos, isang pastor, at sigurado ako sa pamamagitan ang kapangyarihan mula sa Diyos, babaguhin niya ang lahat. Ang iyong sitwasyon, babaguhin niya ang iyong kalusugan, at higit sa lahat, ibubuhos ng Diyos ang kaligtasan sa buhay mo. Kung nakatira kayo dito sa Ilocos Sur, sa probinsya ng Ilocos Sur, ang lugar ng simbahan natin dito sa Ilocos Sur ay nasa Vigan Seat, sa 3rd floor sa Agdamag Building, sa Quezon Avenue, malapit sa Centro Mall at sa harap ng Venus Photo. Magkakaroon tayo service mamaya alas 3 ng hapon at rin alas 5:30 ng hapon. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam po.